Ang Pilipinas ay nakilala dahil sa mga nagagandahan nitong mga tanawin at likas na yaman. Mula sa mga historical places tulad ng abandonadong lugar na sumisimbolo sa kasaysayan ng ating bansa. Subalit, alam nyo ba na may ilang mga lugar na matatagpuan sa Pilipinas na hindi pinupuntahan? Sa halip, ito ay pinangingilagan dahil ito ay binabalot ng kababalagan at misteryo. Kaya naman halika't sama-sama nating alamin ang 10 most haunted places sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng mga video, ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Una sa ating listahan ay ang Manila City Hall. Ito ay matatagpuan sa Padre Burgos Avenue sa Ermita, Manila. Pagdating sa mga kwentong kababalaghan ay madaming daliring nakaturo sa lugar na to. Isa sa pangunahing dahilan nila ay ang hugis ng gusaling ito. Kung titingnan natin ang Manila City Hall mula sa itaas ay mapapansin nating ito ay hugis kabaong. Ayon sa mga kwento ay malakas daw magparamdam ang mga espiritu sa lugar na to, lalong-lalo na pagsapit ng alas 6 ng hapon o 6 PM. Para sa mga di nakakaalam, ang Manila City Hall ay naitayo noong 1941 ngunit nawasak noong 1945 dahil sa giyera. Muli itong naitayo noong 1946 at mas nakilala ang lugar na to dahil sa napakalaki nitong orasan. Ang tanong ay posible kayang ang mga espiritu nagpaparamdam sa lugar na to ay ang mga espiritu ng taong namatay dun sa giyera? Pangalawa mga kaibigan ay walang iba kundi ang Malacañang Palace. Ito ay matatagpuan sa JP Laurel Street, San Miguel, Manila. Ayon sa reports ay pag-alagara raw dito ang espiritu ng mga dating pangulo tulad nila former President Manuel Quezon at Manuel Rojas. May isang kwento pa nga nagsasabing ang former Ilocos Norte Governor na si Amy Marcos, anak ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos, ang nakakita mismo ng bulto ni Manuel Quezon sa panahon ng pagkapangulo ng kanyang ama. Noong termino naman ni former President Gloria Macapagal Arroyo, may isang litrato ng lalaking walang ulo ang nakunan sa mismong entrance ng palasyo. Posible kaya na naiwan dito ang espiritu ng ilan sa mga dating pangulo ng Pilipinas? Pangatlo mga kaibigan ay ang Manila Film Center. Ito ay matatagpuan sa CCP Complex Pasay City. Mula pa noong simulang maitayo ang gusaling to ay naging sentro na agad ito ng kontrobersya na nauugnay sa dating First Lady na si Imelda Marcos. Ang gusali na binuo upang magsilbing venue para sa 1982 Manila International Film Festival ay nakaranas ng isang trahedya nang gumuho ang isang bahagi nito sa kadahilanan pinapadali ang construction. Halos 100 manggagawa ang nailibing dito kasama ng basang semento. Kahit ang trahedya ay nag-iwan ng mga manggagawang sugatan at ang ilan pa nga sa kanila ay namatay at tatabunan ng semento, ay itinuloy pa rin ang construction ng nasabing gusali. At ayon sa mga taong presence, noong 1982 Manila International Film Festival ay nakaramdam daw sila ng isang kakaibang presensya dun sa building. Ang ilan sa kanila ay nakarinig ng mga boses na sumisigaw at humihingi ng tulong at tunog ng yapak ng mga paa. Pang-apat mga kaibigan ay sa Port Santiago na matatagpuan sa Intramuros, Manila. Dito kinudong ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal bago siya pinatay. Dito rin naganap ang ilang mga torture at pagpatay sa mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga kwento ay madalas raw may magpakita dito ng mga sundalong naka-uniforme. Dagdag pa nila ay kapag bumisita ka raw dito, siguradong makakaramdam ka ng isang kakaibang presensya. Panglima mga kaibigan ay ang Ozone Disco Club. Ito ay matatagpuan
sa Tibog Avenue, Quezon City. Nasunog ito noong 1996 at nag-iwan ng higit sa 100 individual na namatay. Karamihan sa mga to ay estudyante na ipinagdiriwang lamang ang kanilang graduation party. Dahil dito ay binansagan ng pangyayaring to na worst nightclub fire of all time. Ayon sa mga kwento, hanggang ngayon ay maririnig pa rin dito ang mga boses at tunog mula doon sa party. Pang-anim mga kaibigan ay ang Clark Air Base Hospital na matatagpuan sa Angeles City, Pampanga. Para sa mga di nakakaalam, ang ospital na to ay binansagan ng Ghost Hunters International na one of the most haunted places in the world. Dito dinala ang mga sugatang sundalong Amerikano noong World War II. At ayon sa mga naging gwardiya dito, ay madalas daw magpakitang sundalong naka-uniforme sa first floor ng ospital. Pang-pito mga kaibigan ay ang sikat na Diplomat Hotel. Ito ay matatagpuan sa Dominican Hill Road, Baguio City. Itinayo ito bilang isang retreat house bago nakuha ng Diplomat Hotel Incorporation noong 1973. Ang gusali ay naging saksi sa pagpatay sa mga pare at madre ng mga Hapon noong World War II. Ayon sa mga kwento, ay madalas may magpakitang pugot-ulong espiritu sa lugar na to. At iba't ibang sigaw ang maririnig na nagmumula sa mga pader ng gusali, lalong-lalo na pagsapit ng gabi. Pang-walo mga kaibigan ay ang Laperal White House na matatagpuan sa Leonard Wood Road, Baguio City. Ayon sa reports, ang White House na to ay nagsilbing pansamantalang bahay-aliwan ng mga sundalong Hapon at dito rin nila pinatay ang ilang espiyang Pilipino at ginahasa ang mga kababaihan. Ayon sa kwento, hanggang ngayon ay nandito sa lugar na to ang mga kaluluwa ng mga taong pinatay na mga panahong yun at kaya sila nagpaparamdam dahil humihingi sila ng katarungan. Pang-siyam mga kaibigan ay ang Teachers Camp na matatagpuan sa Leonard Wood Road, Baguio City. Hindi kalayuan sa White House. Ang lugar na to ay matagal na naging training camp ng mga guro mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa mga naging guest ng camp na to, ay nakakita raw sila ng taong pugot ang ulo at nakarinig ng kakaibang mga yapak sa panahon ng pananatili nila dun sa lugar. Pang-sampu mga kaibigan at ang huli sa ating listahan ay ang bahay na pula na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan. Saksi ang bahay na to sa mga naging trahedyang naganap noong World War II na pag-aari ng Ilusorio clan sa Bulacan. Ginamit ito ng mga puwersang Hapon bilang base, pati na rin ang lugar para panghahasa at pagpatay sa mga kababaihan. Sinasabing nanatili dito ang mga kaluluwa ng mga pinatay sa lugar na to at humihingi sila ng hustisya. Noong 2016 naman ay napabalitang dinemolish ang nasabing bahay. Mga kaibigan, ang aking mga nabanggit ay ilan lamang sa mga haunted places sa Pilipinas. Bawat lugar ay may iba't ibang kwento sa kanilang kasaysayan. At nasa atin na lang kung paniniwalaan natin o hindi. Ikaw kaibigan, may alam ka bang haunted places bukod dito? At naniniwala ka ba sa multo? I-comment mo ang iyong opinion at magkakasama natin yang pag-usapan. Kung ano man ang kasagutan at tunay na dahilan, dapat nating tandaan na sa ating mundo, lahat ay may nakatagong misteryo.